guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. And for today's video is meron tayong example na ipapakita. Based po ito doon sa mga common question na laging tinatanong sa comment section natin. Ito po yung kung paano computein yung 4 na submeter kung meron po tayong isang metro. So ito pong example ko is, ito po yung base sa actual na consumption po namin dito. So kung gusto niyo po malaman yung computation and kung gusto niyo po magkaroon ng idea, tapusin niyo po ang ating video. Ito guys, yung actual na billing namin. Ayan, for the month of, June. Ayan. Asya, June 17, ito yung billing date. So, ang cut-off period niya is May 18 to June 17, 2024. So, latest to guys ha. Meron tayo dito 49 cubic meters yung consumption namin. And then, yung ating actual bill is 2,154.66. So, yun yung mga kailangan nating data. And syempre, dapat meron na rin tayong computation ng ating previous reading at present reading. So, ganito guys yung ginagawa ko. Ayan. So, ito po is isi-share ko lang sa inyo yung aking knowledge. Pwede nyo po itong sundan kung gusto nyo po. Pero kung may iba pa po kayong alam na computation, pwede naman po yun yung gagawin ninyo. So, for example, meron tayong 4 na submeter. So, wag natin itong pansinin kasi ito yung sa ating main. Ito yung ating main meter. So, nakablanko siya. So, ang kukunin natin, ang ginagawa ko po is kinukuha ko muna yung reading nung ating 4 na submeter. So, let's say si 2B, 3A, 3B, at 4B. So, sila-sila po yung may mga submeter. So, dapat guys, huwag niyong kakalimutan yung previous reading at present reading natin. Lagi niyo pong kukunin yung dalawang yon, yung previous reading at present reading. Kailangan po talaga yon kasi hindi niyo makukuha yung actual na cubic meter na nagamit ninyo kung hindi nyo po makukuha yung previous reading. So, ayan. So, meron tayo ditong present at previous reading. So, ito guys, kahit baliktarin nyo itong dalawa, okay lang yan. So, yun pa rin na magiging total. So, pwede nyo unahin yung present reading, ilagay nyo dito sa taas, or si previous reading sa baba. Ayan. So, ako naman po, isanay ako sa ganito. So, okay lang po yun. So, ang gagawin nyo po dyan, ililess nyo lang yan. Ayan. Ililess nyo, 185 minus 177. So, 8 cubic meter po ang inyong nakonsumo. So, dito po sa ating computation, dito po sa ating total bill na 2,154.66, kukunin nyo po yung amount ng cubic per cubic meter. So, ang gawin nyo po, i-divide nyo itong dalawa. 2,154.66 divided by 49. So, ang magiging rate po ninyo is 43.97. And again po, ang rate po ng ating tubig is depende po yan sa konsumo natin. So, ito yung rate namin. Ayan, sa loob ng isang buwan, sa cut-off period ng May to June. So, meron na tayo ditong nakuha na reading sa submeter ni 2B. So, ito yung first tenant. So, nakuha na natin siya, niless nyo. So, 8 cubic meter, i-times nyo or i-multiply nyo lang siya dito sa amount ng per cubic. So, 43.97. So, ito yun. So, ito yung total niya, 351.76. So, ito yung nakonsumo ni first tenant 2B sa loob ng isang buwan, 351.76. And then proceed tayo dito sa second tenant, which is 3A. Ayan, ililess din po. Kailangan makuha ninyo yung present at previous reading, iless nyo lang. So, ito yung example ko, 18 minus 11, so 7 po siya. Times 43.97 yung rate per cubic. So, ang konsumo niya sa loob ng isang buwan is 307.79. Ganun din po sa mga susunod na tenants, yung third tenant, si 3B, so ganyan, ililess lang din natin. So, medyo malaki yung kanyang nagamit, which is 14 cubic ang kanyang nakonsumo, times 43.97. So, mas malaki yung kanyang babayaran, nasa 615.58. And yung last tenant natin, ganun din. So, 11 yung kanyang nakuha na cubic meter. So, yung nagamit niya. So, i-multiply lang. So, ito yung kanyang konsumo. So, dito naman guys, sa total, ayan, na-total na natin sila, di ba? Disregard muna natin to si 2A. Ito kasi si 2A, ito yung kay owner. Ayan. So, ito yung kay tenant, tenant 1, 2, 3, 4. I-add nyo po yung 4. Ayan, i-add nyo tong 4 na to. Tapos, i-less nyo dito, i-less nyo doon sa total bill. So, pag tinotal na, diba, ang total bill natin is 2,154.66. I-less natin yung total nitong 4. Itong kay tenant 1, 1, 2, 3, 4. So, i-total natin yan.
So, ayan guys, kinumpute ko na muna siya para mabilis tayo. Ang total niya ay 1,758.80. So, iles lang natin yan dito sa total bill. Ayan, sa loob na isang buwan. So, iles lang natin silang dalawa. So, meron natitira na 395.86. So, ito yung napupunta kay owner. So, ganyan ko po siya kinukompute. Kaya, mas madali pong malalaman kung magkano yung nakukonsumo ng bawat tenant. Una ko po talagang binabawas muna yung mga tenant, yung konsumo ng tenant ba, para at least kung magkano yung matitira, yun yung mapupunta kay owner. So, ganun po yung procedure na ginagawa ko. Pwede nyo po itong gayahin kung gusto nyo, pero kung meron po kayong other way na pagkukompute and then okay naman po and accurate, pwede nyo rin naman po yun na ang inyong susundin. So, ito naman po aking ginawa is guide lamang po ito para po doon sa medyo hindi pa po kabisado or medyo nako-confuse pa po yung pagko-compute ng ating mga submeter. Ayan. So, ito po yung example, best example ng meron kang 4 na submeter tapos meron isang main meter. Ayan guys ha, pasensya na kung maingay talaga sa paligid ko kasi maya-maya may dumadaan na eroplano. So yun yung ating basis, ito po yung actual na reading namin and latest lang to, June lang siya, 2024. And then yung pinakita ko sa inyo na computation is ito talaga yung actual reading ko sa mga tenant namin. So ako yung nagko-compute ng konsumo nila ng tubig every month. So ito yung best example kung meron po kayong tenant, 4 na tenant, 4 na submeter. So, ito yung pwede ninyong sundan. And pero kung meron po kayong ibang way ng pagko-compute, pwede nyo rin namang i-consider yun. Ito naman po is guide ko lang. So, kung may question po kayo and kaya ko pong sagutin, ayan, pwede pa rin po kayong mag-comment dyan. Binabasa ko naman po lahat ng comment natin. Ayan, so kung meron talagang mga kailangan i-compute, so gawa natin siya ng video para at least may pakita ko sa inyo yung example kung paano po ako nagko-compute. Ayan, pero ito guys depende kasi to yung ganitong computation kasi is depende yan sa usapan ninyo ng inyong owner, yung pinaka-may-ari ng bahay at saka yung syempre yung tenant. Kasi bawat owner po is may mga kanya-kanyang rules, so depende po sa kanila and irespeto natin kung ano po yung kanilang rules sa pamamalakad nila about sa pagpapaupa or sa computation ng ating mga submitter. So yun lang, sana nakatulong and thank you for watching. Bye!